Nako, Attorney Roque, may pasabog ang tindi, no? Hindi kaya nagpanggap lang si Gutesa na talagang nagbumaliktad para madiin lang talaga itong si Tamba. Eh kung ganon, talagang mautak si Baligod. Nautakan si Tamba. Pero aalamin natin yan siyempre sa ating pag-uusap, no? Pero nautakan naman talaga sila ni Attorney Baligod sa simula pa lang, no? Dahil yung kay Gutesa, hindi niya nilabas muna yung litrato na kasama si Gutesa, nireserba niya sa paglabas ni Gutesa sa kanya nilabas yun, no? Sabi ko nga, patunayan nilang AI yun, no? Huwag silang kumapit sa AI. Dahil yun ang pinakahuling chance nila, maging AI yung mga ebidensya, no? Yan ang hirap sa kanila, eh. Natingin lang sila sa tabas ng mga bunganga ng mga politiko. Hindi sila natingin sa ebidensya. Nawawala na yung talagang natural na pag-iimbestiga. Kahit nung araw po, 1970s, 80s, 90s, matibay ang ebidensya pag nakita na. Ngayon kasi, nahihirapan na ang ebidensya kasi nga may AI na nga naman talaga. Pero, napakadaling malaman kung AI o hindi. Dahil sa cellphone po na ginagamit, no? Ngayon, ang tindi po ng pasabog ni Atty. Harry Roque dito, no, talagang, ano ba talaga siniwalat niya si Erwin at siniwalat niya pang iba, pati ang CIS, no? Ito po, pakinggan po natin. Yan. Boying Remulla, parang tumutunog na mukhang hawak niya sa liig si Martin Romualdez. Hawak niya sa liig si Sandro Marcos. At kung sino-sino pa yung mga politiko na mukhang may mga plano sa 2028. Si Boying, ang nakikita ko, tatakbo talaga sa 2028 yan at nagpapabango yan. Nililito niya yung taong bayan, gusto isipin ng taong bayan, kalaban ba siya o kakampi? Parang gusto palabasin niya overall, wala akong kampi. Pati si Martin kakasuhan ko. Pero malalaman natin yan kung kinasuhan si Martin makulong. Pag nakulong si Martin, isa lang talaga. Totoo ka, Boying. Pero pag hindi nakulong, sa kalagitnaan, napakarami ng ebidensya na nakuha nila. Halimbawa, may mga litrato na, may mga witness na, nag-testify na lahat, no? Hindi pa rin nakulong, wala na. Kalokohan na to. Ang sinasabi, attorney, ito lumalabas to sa mga chismis na mukhang may plano itong Boying Remulla. Ano masasabi mo doon? Well, magplano sila ng magplano kung gusto nila. Pwede naman mangarap, libre pangangarap. Pero habang magkakaroon na isang malayang eleksyon, wala silang kapag-asa. Kaya Totoo yan. Huwag lang magkaroon ng Noel na sinasabi ni Amy Marcos. Ng Noel na yan, no election. No, wag yung manipulahin. Wag yung yung galit ng tao, sinasagad nyo eh. No? Karapatan ng tao bumoto, karapatan ng tao mamili. Kapag kayo sinusuka ng tao, sukang-suka na. Kasi bakit? Majority sa kanila ayaw na eh. Hindi lang DDS po. Ha? Majority sa kanila ayaw na, kaya nga negative eh. Tapos sasabihin nyo, marami may gusto kay Tulpo. Pag tumakbo si Ador yan, baka manalo pa ulit yan. Marami kasing botante talaga. Bakit? Yung botante ba ni Tulpo nasa 23 million. Bakit yun lang ba botante ng Pilipinas? Napakarami po ang botante ng Pilipinas. Ilan pa tayo dito? Ang populasyon natin nasa 120 million yata. Ilan ang botante? Almost kalahati yata o higit pa ang botante. Isipin mo, sa'yo na 20 million mo. Pero majority pa rin ang 60 o 40 million, 30 million, 27 million, 32 million. Yan ay majority pa rin talaga. Di ba? Ibig sabihin, majority ng sambayan ng Pilipino na magpalit ng presidente dahil sukang-suka sila sa pamumuno. Tapos sabihin mo, wala magkakaroon ng eleksyon? Hindi. Magagaya taong bayan pag ginawa mo yan. ako, ang babala ko sa taong bayan, mas realistic na mangyari na sila'y mag-Noel sa pamamagitan ng charter change dahil wala nga silang makukuhang kalaban na mananalo kay Inday Sara Duterte. So sa akin talaga ang dapat natin bantayan ay yung pagkukonvene ng Kongreso as CONAS dahil tuloy-tuloy na yan. Yan ay talagang express train na yan para sa charter change ng sa gayon maiwasan ang eleksyon sa 2028 at hindi makatakbo si Inday Sara. Kaya lumabas. Yun lang pinaka-chance nila. Pag hindi na-impeach si Sara, isa lang ang chance nila na mag-Noel. Grabe, hindi. Pag ginawa nila yan. Ibig sabihin, hindi dahil sa kagandahan ng... Kasi, bakit Noel? Bakit? Maganda pa pamumuno nyo? Ikaw, naniniwala ka, walang congressman na sangkot? Hindi, alam ba, mag-recant si Saldico. Hindi si Saldico may kasalanan. Hindi may kasalanan mga Yusek. Yung DPWS, walang kasalanan. Walang kasalanan lahat. Tapos, may nawalang pera, 1 trilyon? Niloloko nyo ba kami? Di ba? Kayo nagluto, tapos nung nagreklamo yung customer, sabihin nyo, hindi kayo nagluto? Oh, di ba? Yan ang matindi. Sabihin, wala lang isa dyan?
wala sa congressman, wala sa mga USEC, wala sa mga secretary, wala sa mga politiko. Eh, sino nagnakaw? Pwede ba makapagnakaw ng solo ang pera? Kayo naman, di ba? Tapos no election nyo? Ibig sabihin, pag no election, lalabas, wala mananagot. Kasi ngayon nga, wala nanagot eh. Attorney, ang bali-balita na yan. Kasi nakikita natin na si Boying Rimulya, ginagamit niya yung mga testimonya ng 18 Marines na nabawasan na ng 4. Si Orly Guteza, mamaya pag-usapan natin, bumaligtad na rin. So, alam naman natin na nasa testimonya ng 18 Marines yung si George Garcia na nakatanggap din di umano ng maleta. Alam naman natin na lahat ng mga pangalan na nandoon sa Brave 18 sa kanilang testimonya, pwedeng imbestigahan nito ni Boying Rimulya. Kaya lumabas yung issue na pwedeng i-pressure kasi parang gano'n ang lumalabas, pinipressure ni Boying Rimulya lahat ng kalaban eh. Pwedeng i-pressure ni Boying Rimulya si Garcia para kung halimbawang totoong may hocus-pocus sa election, siya ang panalunin. O kumbaga may hawak siyang panakot kay Garcia. Kaya lumalabas yung mga issue niyan. Pwede niyong dagdagan kung tama ba yung mga May possible. Hindi natin alam. Pero kung ba't niya patatakutin si Garcia kung kakampi na niya? Di ba? Kung kakampi ng administrasyon, ba't niya tatakutin si Garcia? Eh kung sa opisya pala nakinabang na pala yung Garcia na yan eh. Ba't tatakutin niya pa? Bakit niya pa yun? Siyempre, magkakasama na yan mga yan. Kung sakali lang totoo yung sinasabi ni JG. Yung po, yung sa tingin mo, palaban pa rin talaga. May masamang pa. lahat sila may personal interest. Yun ang alam natin. Pero Itanong natin kay Attorney Harry Roque. Kasi ano ang basa nyo dito, Attorney? Kasi yung ombudsman, di ba ginamit ng ombudsman yung mga statements nitong Brave 18 na sundalo. At ngayon, parang idinidiin ni ombudsman si Martin Romualdez. Ano basa niyo dito? Kasi si Martin Romualdez gusto tumakbo. Yes. Hawak niya sa leeg. Anong basa nyo dito? Sila ba ay gumagawa lang ng mga drama-drama o talagang totoo itong nangyayari? Well, alam mo, humahanap sila ng scapegoat. Kasi sa akin, ang pinaka-guilty dito sa korupsyon ay ang presidente mismo. Ngayon, sa kanilang ginagawang paghahabol kay Martin, kay Tambaluslos at kay Zaldico, talagang linilihis nila yung pananagutan dahil ang katotohanan, wala namang impluwensya yang si Martin, wala namang impluwensya yang si Zaldi kung hindi dahil kay Marcos Jr., i.e. Bangag. So sa akin, lahat ng mga hakbang na ginagawa ng ombudsman ay para huwag panagutin ng presidente. Ang issue, talaga bang isasakripisyo nila yung pinsan buo ni si Martin? Ako'y may duda pa rin dyan. Dahil alam mo naman, ang mga abogado may mga pamamaraan. O pwedeng sampahan ng kaso, pero o pwede namang ilagyan niya ng isang pagkakamali sa impormasyon dahilan para ma-dismiss ka agad yan. No? So makikita talaga natin yan sa lalong mabilis na panahon kung seryoso sila na panagutin si Martin. Pero sa akin, kung si Martin lang ang pinananagot, walang tunay na katarungan. Wala. Ito lang ito napakasimple Napakasimple na ito Logic, bigyan ko kay logic. Ako hindi ako naniniwala makukulong si Martin eh. Drama lang yan nila Boying. Napatunayan ko ito lang nakarang araw napatunayan ko. Bakit? Isipin mo nung kumanta si Gutesa, yung affidavit daw niya hindi totoo. So sa pitipit niya maraming sangkot eh. Maraming sangay-sangay eh. Hindi man siya pinangalanan pero maraming sanga. So ibig sabihin pala, yung mga pinangalanan ng congressman, na mga 18 Marines din, hindi mo pa mapapanagot? Bakit si Martin lang mapapanagot mo? Para satisfy yung mga tao na, uy, big fish si Martin, papapanagutin. Paano yung mga maliliit? Ito naman, reverse tayo, no? Wag naman big fish. Small fish naman. kasi, tama, guilty sila eh. Akala kasi nila yung taong bayan, nagrally ang iglesia, nagrally ang UPI, lahat nagrally, pati ang si Senator Marcoleta, ang hinahanap big fish. Kaya ang ginawa ng mga loko-loko, ibinigay yung big fish, ibibigay kunwari kakasuhan si Tamba, no? Bakit? Big fish lang ba hinahanap? Bumawi tayo. Small fish naman. Kasi parang lumalabas, uy, hinahanap nila big fish. Tara, kunwari, kasuhan natin si Tamba para big fish to. Masatisfy sila. Sumunod sila sa kagustuhan ng tao lang. Paano yung small fish? Mga kaibigan, huwag kayo papalin lang. Baka akala nila big fish lang.
Ha? Kaya ang ginagawa nila, puro big fish lang yung kakasuhan kunwari. Yung small fish naman, ha? Yung mga pinangalanan. Ha? Kasi kung talagang kung si Martin kinasuhan mo dahil sa pahayag ng 18 Marines, ha? Dapat kakasuhan mo din yung mga small fish na pinangalanan ng 18 Marines kung saan kumuha ka sa pangkaso kay Martin. Tama, mali. Di ba? Dapat ganun din. Pero may due process, may investigasyon. Di ba? May mga ebidensya dapat i-present. Kung paano nyo kinasuhan si Martin, dapat ganun din si Small Fish. Kung paano yung procedure na paano nakasuhan nyo. Wag kami. Nililin lang nyo kami. Hindi porket gusto ng taong bayan big fish, kunwari sasabi kayo, big fish din ang kakasuhan nyo. Small fish ang hanap namin ulit, hindi na big fish. Ang hanga Tama, subukan nyo, mag-post kayo na mag-post. Ayaw namin ng big fish sa amin, small fish muna. Mag-iiba na naman sila, tingnan mo. ng ombudsman dyan dahil kinakailangan panagutin din yung nagbigay ng kapangyarihan kay Martin at yan ang walang iba kundi si Marcos Jr. Attorney, meron pa ngayong mainit na issue, yung sabi ni Erwin Tulfo, binigay na daw sa ombudsman at inimbestigahan na nga daw yung flood control issue na yan. Ano to? Sinadya ba nila to na hindi imbestigahan sa Blue Ribbon para hindi makita ng mga Pilipino o malaman ng mga Pilipino yung mga kabulastugan nila? O talagang gusto lang nila mapanagot yung dapat mapanagot? Ayaw nila imbestigahan kasi ang gusto nila selective justice. Ang katotohanan, lahat silang mga politiko may pananagutan. Si Erwin Tulfo, wag niyong kakalimutan, ACT-CIS yan. Nako. Hinahabol nila yung dating committee appropriations chairman na si Eric Yap na ACT-CIS bago naging Benguet representative. Tsaka yung Guardiola yata, di ba? So lahat sila Hindi, iba pala yun. Ano pala yun? CWS pala yun. ay may mga bahong tinatago. Totoo yan. Kayo na ba, sino ba ng CIS? Si mga Tulfo. O dapat imbestigahan to. Bakit walang investigasyon dito? Alam nyo, Erwin, hindi porkit binanggit kayo, may kasalanan na kayo. Kaming mga taong may nag-iisip, yung ibang tao siguro nag-iisip na binanggit ng pangalan nyo, may kasalanan na kayo. Kami, kahit nabanggit si Martin, nabanggit kayo, kami, side namin, hindi namin iniisip na may kasalanan kayo. No? Kaya huwag kayo umakto na parang guilty kayo. Kami, kamukha ko, na pangalanan ka, hindi ko iniisip na guilty ka. Di ba? Ang iniintay ko pa rin ebidensya. No, pero batay sa kinikilos nyo, hindi namin maiwasan mag-isip na parang guilty nga kayo. Parang lang Pero hindi namin kayo bibintangan. Dahil sa kinikilos nyo, ayaw nyo mag-imbestiga, ayaw nyo initiate lahat. Napipilitan kami mag-isip na para talagang kasabot kayo. Di ba? Kayo nagtutulak sa amin na isipin namin yun. No, ganun lang yun, sir. Kaya ayaw nilang maisa publiko. Ang gusto lang nila, kasuhan yung mga kalaban nila nang sa ganon, makaligtas sila sa pananagutan. Pero yung revelasyon ni Bunoa, na nagkaroon pa sila ng leadership fund, na kada senador, lahat sila. Hindi mo leadership pan, walang alam yung presidente. Kay ikaw naman. Alam mo, wag nyo naman loko yung Pilipino. Kayo naman, naklanteting naman kayo. Parang ano lang yan congressman, walang kinalaman sa proyekto. Yung proyekto napakalaki. Isang buong imbornal ginawa. 10 kilometro yung ginawa. Nasa distrito ka, wala kang alam. Nagulat ka na lang, hindi ko alam yan, may ginawa dyan. Niloloko mo, taong bayan. Antindi, no? Parang sa bahay niya, sa loob ng bahay niya, alam niya, siyempre, pag ikaw ama ng sambahayan, alam mo, minsan niya, di ba, pag linggo, nagkukumpuni ka inaayos mo electric pan, di ba? Sino dito, pag tintatay, pag linggo, inaayos yung electric pan, tapos, nililinisan yung electric pan, di ba? Mga tatay-tatay, ganyan niya. Pinupulasan yung nanay mo ng mga mesa. Ibig sabihin, lahat ng bahay mo, kahit na busy ka sa opisina, alam mo lahat ng itsura ng bahay mo. Kapag may nagbago sa bahay mo, alam mo, nawala yung pinto nyo, magtatanong yung padre ng pamilya, bakit nawala yung pinto? Sino kumuha? Sino nag-ayos? Sino nagsumira? Di ba? Alam. Pwede ba yung mawala pinto mo isang buwan na tapos napansin ng tatay mo, hindi ko alam yun, nawala pinto ko. Pwede ba yon? Hindi, nakatira ka sa bahay mo, alam mo lahat ng, pati nga balahibo ng, kabisado mo sa loob ng bahay mo, pati mga ulan, kabisado mo kung may nawawala Ganon din sa gobyerno. Papayag ka ba, nagugulat ka lang isang araw na wala yung budget, hindi mo alam, kumuha, budget ng Pilipinas, hindi mo alam, may nag-release ng mga pera, hindi mo alam? hindi mo alam, may ginawang proyekto na ghost project, wala kang alam?
Ikaw naman. ay nagkaroon ng minimum 500 million, ako pwede bang mas malaki, depende sa ranko o committee chairmanship, ay nagpapatunay na talagang systemic na yung corruption dyan sa Kongreso. Kaya nga hindi ko alam kung paano tayo makakausad miski wala na ang Marcos Jr. habang narariyan yung systemic corruption na embedded sa budget making at embedded sa Kongreso. Speaking of leadership funds, attorney, wala daw alam ang Pangulo dyan. Well, in the first place, di naman makakalusot niya kung hindi siya papayag eh. Alam mo, ganyan talaga yung budget process, no? Diyos ko po, ginagawa, alam mo no, dyan pala no, ginagawang eng-eng yung tao, no? Grabe. Wala kasi alam yung taong bayan na gumawa ng budget. Walang alam. Hindi ka mukha ng inyong lingkod ako, marunong ako gumawa ng budget. Pero hindi ng national, ng LGU. Pero syempre, mag-adjust ka ng konti. Grabe, no? Ginagawang eng-eng yung taong bayan, no? Ginagawang, para mo sinabi, ice cream, hindi malamig yan, hindi yan malamig. Parang ganun eh. Niloloko taong bayan eh, no? Mapaprocess ba yan? Bilyon na bilyon. Mapaprocess ba yan kung walang pirma ng mataas? Diyos ko po, grabe na mga to. Magpo-propose, tapos pwedeng baguhin, pero hindi naman bababago yan na walang abiso. Sabi nga ni Zaldico, hindi po pwedeng, mabali ang utos ng hari. No? So lahat ng mga gawain ng Kongreso, lahat yan, kontrolado pa rin ng Presidente. Lalong-lalo na dahil ang budget ay nagbumula sa House of Representatives at alam natin talaga na mas matinding hawak ng Presidente dyan sa Kamara kaysa sa Senador. Dahil sa Senador, posible pang meron dyan mga independyente dahil gaya ng Presidente, ang kanilang mandato ay nanggaling sa kabuuan ng sambayan ng Pilipino. No? So sa akin talaga, wag nating ihiwalay ang issue ng korupsyon sa Presidente. Siya ang pinagmumula ng lahat ng korupsyon. Dahil kung wala siyang basbas, wala man lang tapang yung mga kurapot sa Kongreso para gawin ang kanilang mga ginagawa. Well, sa akin, nakikita ko parang binusog niya lahat para wag magsalita. Kasi pag nagsalita nga naman, meron siyang ebidensya na, ayun, tumanggap ka rin, di ba? Pero, ang tanong ko, attorney, ito ginagawa nilang ngayon ginagawa nilang, sabi mo nga kanina, scapegoat itong 18 Marines, talagang ginagamit nila. Kanya-kanya silang gamit dito sa 18 Marines. Pero, sa tingin ko, pagka ito ganito nangyari, hindi na natin mahahabol kung sino talaga magnanakaw. Masasabi mo ba na pwede pa nating magamit si Zaldico bilang alas para mapanagot itong mga magnanakaw sa gobyerno na alam naman natin na ngayon nagsabuatan na talaga sila lahat? Well, una-una, lahat naman yung mga Marines na yan, empleyado lamang ni Zaldico. So si Zaldico talaga ang nakakaalam kung ano talagang inutos niya dyan sa 18 Marines at kung kanino talaga. Tama. Dati di ba, pag kumanta yung mismo yung boss, kumanta, huli na kagad yung biktima eh. Kahit naman normal ngayon pag kumanta, di ba, huli na kagad. Tamo si Atong, pag may witness kumanta, huli na kagad. Di ba? Trace na kagad si Atong na pinagbintangan nila. Di ba? Ngayon naman, I mean, di pinagbintangan. Process nila yun eh. Ngayon naman, tinuturo na lahat ng ebidensya, witness na si Zaldico, hindi pa rin sila naniniwala. Naniniwala sila pero pinapalabas nila sa taong bayan, huwag paniwalaan si Zaldico. Grabe, no? Obvious na, no? Grabe. Ewan ko paano mga vlogger ng mga loyalista pinaglalaban tong kampo nila. Pinaglalaban pa rin na wala silang, biruin mo, hindi ba naisip ng mga loyalistang vlogger, lalo na yan nasa Canada? Hindi ba naisip yon na sino kaya may kasalanan? Budget ng 2024, binadgetan ng for the 2025. Ginawa ng 2024 yung budget, tapos 2025 para budgetan. So, hindi na panahon ng Duterte. Ha? Tapos, hindi ba nila naisip, kung hindi pala si Martin, si Saldi, o ng Pangulo, lahat hindi kumuha. Sino kumuha? Wala silang pakialam. Diba? Ang grabe sila, no? Hindi na naisip yon na sila kumuha ng pera. Pwede ba kunin ng diskaya yan? Kung walang approve ng ikaw nga lang sa bangko magwi-withdraw ka 10,000, ha? Sa hindi mong pera, wi-withdraw ka. Kailangan pa ng mga pirma eh. Authorization paglalabas ka ng cheque, kailangan pa pirma ng budget office. Lahat pag nagsasahod ka sa City Hall, halimbawa sa mga private naman. Ang dahil pang pirmahan, gaganap lalabas lang ng 10,000, ha? Biruin mo 10,000 'yun, ha? Na kukuha ka ng pera, ha? 'Di ba? Marami pang icheche-bureche eh. Diba? Ito pa kaya bilyon? Lalabas, wala silang mga pirma? Wala silang alam na nawala yung pera? Huwag kami.
napunta yung mga perang yan. No? At nagsalita na naman si Zaldico, ano pa bang gusto natin? Kumpleto naman ang kanyang salaysay doon sa mga video na rinelease niya kung magkano dineliver. Kasama na dyan yung 25 billion na nakarating presidente dahil nagkaroon nga siya ng 100 billion na insertion. No? So sa akin, habang nandyan si Zaldico, yung mga 18 Marines, kasi sila magbaliktaran, hindi mabubura na yung motor mismo, yung nag-utos mismo, ay minsan na nagsalita. Pangalawa, hindi pa naman tapos ang boxing. Nandyan pa yung Adrian Bersamin. Nandyan pa yung dating Chief Justice Bersamin. Nandyan pa yung Amina Pagdanganan. At nandyan pa si Secretary Bunoa na nagsisimula ng kumanta ngayon. Hindi nila po pwedeng itago ang isang mabahong pagnanakaw dahil eventually lalabas ang katotohanan. Kung hindi ngayon, then pagdating sa tamang panahon. Pero tingin ko, parating na tayo sa tamang panahon dahil nagsalita na nga si Zaldico, nagsalita na yung Marines 18, matter of time bago magsalita yung iba pang mga nadadawit. Ako, tingin ko talagang lalabas at lalabas si Zaldico dahil kahit anong tago gawin niya, kinakailangan patayin siya ng gobyernong ito. Yes, hindi siya pwede bumaliktad. Ano sasabihin niya? Tinakot siya ni Marcoleta? Di ba? Ano sasabihin niya? Tinakot siya ng mga DDS? Kaya siya ng ibang bansa? Hindi niya pwedeng pangatwiranan niya na tinakot ka. Iho. Paano ka babaliktad ngayon? Sa tingin ko si Zaldico parang gusto bumaliktad eh. Nakaramdaman ko eh. Di ba? Hindi mo pwedeng gawin yan. Dahil pag siya'y nabuhay at nagbigay testimonya, malinaw na malinaw maging pananagutan ng presidente mismo. Kaya aking advice, payo kay Zaldi, tago ka pare dahil ikaw talaga hindi ka lang nais hulihin ng gobyernong ito, nais ka nilang patayin dahil ikaw ang may hawak sa alas, no? Yan talaga may hawak sa alas. Kaya nga si Cabral, di ba? Kuno. Na wala kuno. Di ba? Yan na may hawak eh, si Cabral. Biri mo lahat ng files ng Cabral. Wala kayong alam sa Cabral files, no? Wala kayong alam, no? Hindi kasi kayo marunong gumawa ng budget eh. Yung mga loyalista, wala alam eh. Kung anong kahalagahan ng yung files na yan na ginagawa ni Cabral, na planning na yan eh. Wala silang alam dyan. Kahit ano italakay mo sa kanila, basta sila, kung ano narinig nila sa balita, tututulan nila. Pero yung pinakailalim, parang ganito. Sa algebra, mahirap ang algebra, di ba? Sino dito marunong mag-algebra? Pero mahirap, di ba? Hindi basta-basta ikaw ba, yung nasa palengke, nagtitinda ng bangus, kaya niya mag-algebra? Hindi. Kinakalkulator niya minsan yung sukle eh. Minsan 1,000 nabili yung bangus niya sa kakalkulator niya pa eh. Di ba? Kasi hindi alam ng tendera yung algebra eh. Subukan mo pag algebra yung tendera, hindi niya alam. Oo. Ang alam niya lang, ay basta yan ay sagot niyan. Ganon din ang Pilipino ngayon. Hindi alam yung paggawa ng budget. Kaya ang gusto nila, sabi, ay wala kami ninakaw, wala ninakaw, hindi totoo yan, wala ebidensya. Ginagano lang kasi yung mga Pilipino, alam nila hindi marunong sila gumawa ng budget. Pero pag ang Pilipino, pag-aralan yung budget, paano gumawa, anong procedure, sino pipirma, sino ang pinakahuling pipirma, sino unang pipirma, ano kinalaman ng speaker, ano kinalaman ng budget appropriation, ano kinalaman ni Cabral, mauunawaan mo lahat na lahat ng ito, kalokohan, dahil sila tumatanggi lahat. Ganun kasimple yun. Katotohanan na ang mastermind sa kakurakutan sa sistema ngayon ay ang presidente mismo. Attorney, sabi nyo, tago si Zaldico. Hindi kaya naabot na siya kasi biglang tumahimik eh. Diba? Possible yan. Naabot na siya, tumahimik eh. Walang ibang dahilan ba't tumatahimik ang isang tao. Hindi dahil sa ayaw ng gulo. Tinakasan mo yung obligasyon mo Pilipinas, napakawalang iya mo. Di ba? Tinakasan mo yung si Zaldi. Nagsalita ka sa umpisa lang. Ngayon, tinakasan mo. Naghihirap ang buong Pilipinas, nagbabaha dahil sa'yo. Dahil sa kagagawan nyo. Tapos tatakas ka. Napakawalang iya niyan. No. Asa na siya? Hindi na nasundan yung video niya. Hindi kaya baka nagkaroon na ng agreement yung dalawang kampo? Well, hindi natin alam, no? Pero ako, kung nakikinig sa Zaldico, hinahamon kita. Nagsimula ka na iyong revelasyon. Kung gusto mong mapatawad ng taong bayan, kung gusto mong magamit as state witness at makaiwas sa pananagutan dahil ikaw ay meron ding personal na pananagutan sa mga nangyaring nakawan, magsalita ka na ngayon. I-perpetrate mo ang testimonya sa hukuman. Nang sa ganun, kung ikaw ay patayin nila, nandiyan na yung testimonya at hindi na po pwedeng mapaliwala. So, paging Zaldico, sana dinggin mo ang aking panawagan. Kaya alam, usong-uso ngayon, attorney, yung nagbabaliktaran. Kasi yung 18 Marines, 4 sa kanila, nag-retract na. Tapos itong nagsimula,
yung Orly Guteza, nag-retract na din. Binayaran daw siya ng 150 million, sabi. Or inoferan siya ni Mike Defensor at ni Marcoleta daw ng 150 million, yun daw pangako sa kanya, para magsalita. So sa tingin mo, attorney, ito bang mga pagbaliktad na ito? At kung halimbawa si Zaldico bumaliktad din, bigla siyang gumawa ng video tapos sinasabi niya na lahat ng sinasabi ko noon hindi totoo. Sa tingin mo makakaapekto pa ito sa unang-una yung perception ng tao na sila ang talagang mga mastermind ng mga pagnanakaw sa Pilipinas? Makakaapekto pa kaya? Well, Boss Dada, lilinawin ko na marami ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na hindi tinatanggap ng hukuman ang pagbabaliktad ng isang testigo. Talagang that is viewed with suspicion at talagang yan ay, kumbaga, hindi pinaniniwalaan dahil alam na hukuman na napakadaling takutin. Yes! Kaya nga sa pelikula, di ba? Sa pelikula, na bumaliktad na ang testigo. Di ba? Alam ng mga, kahit sa pelikula, nangyayari 1980s, 1990s, ng mga pelikula, di ba? Kadalasan yung mga paulit-ulit na mga pelikula, di ba? Yung may testigo bumabaliktad. Di ba? Kapatid nyo, di ba? Kahit sa mga, marami pong testigo na bumabaliktad. Sa normal na sa buong mundo yan, hindi na sa Pilipinas. Kaya alam ng mga husgado, alam ng hukuman na bumabaliktad talaga pagdating sa ganyan. Kasi anong nangyari kasi may nagiging takutan, may nangyayaring bayaran, di ba? Kapalit ng ganito, pabor, ganyan. Kaya alam ng mga hukuman yan. Kaya kung maniniwala sila sa pagbaliktad ni Gutesa, alam nyo na. Napakadaling suhulan ng mga testigo. Kaya nga lang, depende kung kailan sila bumaliktad. Kung sila ay bumaliktad bago sila magbigay ng testimonya sa hukuman, hindi pa rin mababaliwala ang kanilang naunang salaysay dahil pwede pa rin tignan yung ebidensya bukod pa dun sa naging salaysay nung bumaliktad. O tignan natin itong nangyari dito sa mga Marines at pati na kay Gutesa. Kung hindi naman babaliktad si Zaldico, yun na siya nag-utos. At kung hindi pa rin babaliktad yung 40 na Marines na talagang nag-deliver sila, baliwala yung pagbabaliktad ni Gutesa at itong apat. Dahil paniniwalaan pa rin si Zaldico at saka yung natitira pang mga Marines. No? So nagsayang lang sila ng panahon sa kanila pagbabaliktad. Yeah. Dahil yan talaga ang desisyon ng Korte Suprema. Pwede pa magbago yan si Gutesa. Bumaliktad ka ulit, pumunta ka ulit Kalabaligod. Pwede mong ilusot na ganito. Pwede mong sabihin ganito. Hindi, pain lang sa kanila, kunwari bumaliktad ako. Pwedeng ganun. Nagpanggap na bumaliktad. Di natin alam, baka meron. Possible. Di natin alam. Kasi ang pera ko, ano nagagawa Di natin alam. Yung takot ng tao, kasunod ng desperate, kasunod ng paranoid. Tandaan mo, ang tao pag napaparanoid, lalo na pag pamilya na pinag-uusapan, gagawin lahat nila. Yung mga tatay, diba, nakakapatay pa sila para lang maipapakain sa anak. Yung tatay kumakayo dahil yung anak niya may sakit. Diba? Ang daming ganyan, desperate mo para sa pamilya. Lalo pa kaya sa pangalib yung pamilya mo. Gagawin mo lahat para sa pamilya mo. Yan ang nakikita ko. Pwede siyang sabihin, nagpanggap siya bumaliktad. Pwedeng ganun. Baka yan lang plano nila Baligod. Di natin alam. Subaybay lang tayo kasi isang araw, nagigising na lang tayo, nabibigla tayo sa balita Sumuko si ganito, nahuli si ganyan, nagurgur si ganyan, nawala si ganyan, nawala si Cabral Cuno. Di ba? Maraming ganyan They view with suspicion and with distrust itong mga recanted testimonies. No? Now, at saka pagdating naman ng panahon, pwede pa rin naman magtestigo to si Gutesa. No? At kung ano ang magiging testimonya na sa hukuman, yun ang bibigyan ng mas mahalagang bigat ng hukuman dahil iba pa rin talaga kapag ikaw ay nagbigay ng testimonya sa harap ng hukuman, mas sagrado yan kaysa sa isang sinumpaang salaysay. So sa akin po, understandable ang mga nangyayari na pagbabaliktad dahil ang hukuman mismo nagsabi na. Kaya nga hindi namin tinatanggap talaga yung mga recantation na alam namin, napakadali manakot, napakadali manuhol. Pero kung meron pa rin natitirang ebidensya para patunayan kung ano yung pinasinungalingang testimonya, baliwala ang pagbabaliktad. Yun na nga, attorney, no? Kasi alam naman natin, kapag titistigo ka bago ka magsalita, you're under oath, di ba? So, dapat may pananagutan sila. Dapat may pananagutan din sila sa batas kasi nag-under oath sila, binitawan nila yung mga salaysay na yon, tapos biglang magre-recant. So,
bilang abogado, may pananagutan ba sila doon o pwedeng baliwalain lang yun? Paano ba yan nangyayari? Perjury. Well, yun nga, no? Perjury yan, no? So kapag talaga napatunayan, talaga naman kapag ikay bumaliktad, umaamin ka na ikay gumawa ng perjury. Biruin mo, kakasuhan si Senator Marcoleta ng perjury yata dahil kay pagbaliktad ni Gutesa. Wala pa naman sila ebidensya, no? Tindi, no? Bunga nga lang, sapat na para kasuhan si Marcoleta. Samantalang yung kala Martin, may ebidensya, may witness na, may nagsalita na, wala pa rin nakukulong. Kala Marcoleta, nagsabi lang ang bumaliktad, tinuruan niya ako ni Marcoleta, sabi ni Gutesa. Tapos kakasuhan na agad sila Marcoleta. Lupit ng mga to, no? Dahil parehong sinumpa ang salaysayan at parehong mong pinasinungalingan, no? So, yan ay talagang admission na ikaw ay gumawa na ng krimen. Ang problema sa Pilipinas, halos walang parusa ang perjury. Walang kulong. Kaya Kaya nga, nga dapat siguro, itaas natin ang parusa sa sa perjury na sa ganun, matakot naman yung mga Pilipino magsinungaling, no? Dahil sa Amerika at sa Europa, medyo mataas ang parusa sa perjury kaya talagang siniseryoso nila kapag sila gumagawa ng affidavits, no? At saka yung mga notaryo publiko talagang siniseryoso rin nila yung pananagutan kapag talagang hindi humarap sa kanila mga testigo at nagpeke na pagnotaryo, no? So sa atin, wala masyadong epekto yung pagbabaliktad kung merong ibang ebidensya na magpapatunay dun sa testimonya na pinasisinungalingan ng isang testigo, pero ang kanyang pagbabaliktad ay ebidensya na siya ay gumawa rin ng krimen na perjury. Paano yan, attorney? Kasi uso na uso ang bendalo ngayon. Paano yan na, kasi nung unang testimonya ng 4 sa 18X Marine at si Gutesa ay may mga ebidensya silang ipinapakita. Pero ngayon na sila ay bumaliktad na. akala kasi ng administrasyon, akala nila, si 18 Marines lang ang pag-asa ng bayan, pati si Gutesa. Hindi nila naisip ng taong bayan, yung mga USEC at sekretary na sangkot dyan sa DPWH at sa mga paggawa ng budget. Akala nila doon lang tayo nakapokus sa 18 Marines. Oo. Kaya ganyan yung mga yan. Ginagawa tayo eng-eng ng mga yan eh. Oo. Kaya mga kababayan, ipakita nyo na magpakatalino kayo para hindi kayo maliitin ng gobyernong ito. Binawi na nila yung mga unang Basura tingin sa atin ng mga to. Biruin mo, tawag ni Pinky Di Pinky Gutesa, aka basura. Sipin mo Si Gutesa na yun palagay natin bumaliktad at alam niya katotohanan ba't bumaliktad. Marin yun, tawag nila basura. Sa 18 Marin, tawag nila bakargador basura. Sipin mo kung minalit nila ang Marin, dating mga nasa serbisyo at na naglingkod sa taong bayan, nakipaglaban pa doon sa mga, alam niyo sa mga sa Mindanao, nakipaglaban yung iba dyan sa grupo ng Maydarig. Minamalit nila, basura tingin nila. What if pa kaya tayo mga ordinaryong Pilipinos, tingin mo? Basura tingin sa atin ng mga yan. testimonya. Dahil kung hindi basura, hindi babahan ng ganito. At hindi sila, tahimik sila masyado. Hindi tayo pagkatanggol. Masahol pa sa basura tingin sa atin ng mga yan. Nila. Wala silang maipakitang mga ebidensya kundi puro hearsay lang. Paano kung talagang idiin ng ombudsman etong mga hearsay na mga pinagsasabi nila ngayon? Paano po yun? Well, una-una, no? Dahil meron pa namang 14 na testigong nananatili. Dahil 4 lang naman ang bumaliktad at si Gutesa, o pwede pa rin ituloy ang kaso sa bisa nung testimonya ng natitirang 14. Pero dun sa 4 at kay Gutesa, dapat sampahan na sila ng kaso ng perjury. At dapat pag-aralan kung meron pa rin silang mas malaking pananagutan dahil sila naging instrumento sa krimen ng at least graft and corruption kung hindi man black and fair. Oo, ayun nga, attorney, meron naman si Gutesa, actually, maraming mga test, ang tawag dito, yung ebidensya, itong 18 Marines merong picture sila na makikita na may mga maleta, tapos nandun si Gutesa. So talagang mahirap na paniwalain na ang taong bayan. Parang yun ba sinasabi mo, attorney, mahirap nang paniwalain ng taong bayan na peke ang lahat ng mga inilabas ng mga ito. Besides, meron pang meron pang 14 na, may 14 plus 3. So parang 17. Ang tanong doon, Boss Dada, talaga bang bumaliktad si Gutesa? Yan ang magandang tanong dyan. Talaga bang bumaliktad? Di ba? May question kakaiba, no? Baka nagpapanggap lang.
Ingat kayo, oh. Ingat kayo, Tamba. Baka si Baligod mautak, nautakan ka, Tamba. Dahil si Attorney Levito Baligod, matalinong tao. Ano katunayan? Hindi nyo kaya ipakulong. Eh, wala namang Parang proof eh. wala na rin siyang traction, wala na rin, hindi na siya kakagatin ng tao kasi ang tagal eh. Ang tagal na panahon bago siya nagsalita. Nakailang press con na, ilang interview na itong Nahirapan 18 sila, Marines. Pero kaya nga yun ang nakakatakot eh kasi baka mamaya yung susunod na lalabas na video eh si ano na yung nagre-retract, si Zaldico na yung nagre-retract. So paano kaya ititreat ito, attorney, ng government? Pwede pa nilang gamitin na case closed na ito dahil bumaliktad si Zaldico, bumaliktad itong mga unang nagsasabi na nagde-deliver sila ng mali-malitang pera. Nakaka-apekto pa kaya yan? Sabihin na natin bumaliktad yan. Eh paano naman yung hawak ni Leandro Leviste? Yun ang pinakamabigat dyan. Yan ang mabigat dyan. Kaya nga nawala kuno eh. Si Cabral. Pasensya na, yun ang paniniwala ko. No? Matindi hawak ni Leviste, mga kababayan. Na text messages Oo nga. na aling kay Batang Bersamin na nagpapatunay na ang presidente mismo nagkumpirma na siya'y kumukubra. Oo, di ba? Magsubaybay kasi kayo ng balita para alam nyo. Hindi yung susubaybayan nyo lang, yung final na. Yung resulta na, wag ganun. Galing dun sa mga insertions niya. Di ba? So, pabalik na rin man ang ilang witnesses, marami pang ibang witnesses na pwede magpatunay ng mga bagay-bagay, no? At ngayon, siyempre, no, habang hawak din ni Leandro Leviste ang mga text messages na yan, na nakita na ng ilang mga Yan. Lalabas si Leviste sa tamang oras. Maniwala kayo. At si Senator Marcoleta, hintayin nyo. kongresista, napakahirap na talagang pagtakba ng katotohanan. Lalabas at lalabas yan. Kaya sa akin nga, miski tumanggap yung mga Marines na yan ng milyon-milyones, hindi na po pwedeng mabaliwala ang kanilang mga sinabi, lalong-lalo na habang hindi bumabaliktad ang lahat ng mga testigo. At parang napakadami namang testigo yan para bumaliktad silang lahat. Okay. Maraming salamat, Harry Roque, at sa Vox Populi ng Banateros. Salamat sa inyong lahat. No? Ganito lang po tayo at nakita natin na baka magpanggap lang si Baligod, si Gutesa, at si Baligod hintayin natin at matinding pasabog ni Roque. No? Paalam po sa inyong lahat.